on our planet, including us, is interconnected and interdependent. In today's interconnected world, environmental issues have emerged as a global concern affecting ecosystems, economies, and human well-being on a global scale. The rapid pace of urbanization and globalization has inflicted significant damage on the planet, necessitating urgent action to address these issues and work towards a more sustainable future. Sa gitna ng isang mundo na tila nagkakawatak-watak, lumulutang ang isang mahalagang tanong. Paano nagkakaugnay ang ating mga krisis? Nagsayawan ng mga puno sa lakas ng kumpas ng hangin. Ekonomiya, politika, You can remember in the media, lipunan at kalikasan. We will examine how the widening gap in the economy causes a sense of injustice, how political instability hinders the response to critical issues, and how social crises create a land that not only separates but also intensifies the effects of global challenges. Tops a list of countries most susceptible to hazards live in areas highly exposed to climate hazards. Ang mga tila hindi nakikitang koneksyon sa pagitan ng tumitinding init ng planeta at ng pagkawasak ng mga ecosystem, usok sa kalangitan at ng pagbagsak ng Or kagubatan. WHO says the air pollution level Ang Pilipinas ay mayaman sa minerals. Nasa top 5 tayo sa endowment. Magtutungo tayo sa mga komunidad na apektado ng pagkasira ng kalikasan, sa mga lungsod na saksi sa epekto ng walang habas na industrialisasyon, at sa mga siyentipiko, leader, First is climate change. at mamamayan na nagsusumikap upang maghanap ng mga solusyon. Our world is changing, and we are responsible for it. Climate change has become a major problem since the first industrial revolution, and it continues to affect our world negatively. The increase in heat from global warming has affected many parts of the world and their climates, such as increased frequency and intensity of heat waves, extreme weather becoming more common, and the rising of sea levels, and many more. It's expected that by 2100, the sea level of Venice will rise between half a foot to 4 feet. They're generally caused by unusually high tides due to strong winds, storm surges, and severe rains. And the Philippines, we are resilient. Not only do we have the harsher end of climate change, but we also devise many different ways to adapt to these conditions. Philippines is experiencing a climate crisis. It is currently the most Climate tropical. change. It refers to the long-term shift in temperature and weather patterns. They can be natural through volcanic eruptions or the changes in the sun's activity. And they can also be man-made through the usage of greenhouse gases and fossil fuels. Climate change has impacted the Earth in a very harmful way, as the amount of greenhouse gases have been increasing, which causes the temperatures to rise. The average temperature of Earth has increased by 1.2 degrees Celsius since the late 1800s, and the last decade has been recorded to be the warmest. The increase in temperature has brought heavy consequences to our world. Since nature works in a specific interconnected way, a seemingly small change in temperature can affect many aspects of our natural systems, which can cause droughts, water scarcity, severe fires, rising sea levels, flooding, melting Arctic ice, catastrophic storms, and the decline of biodiversity. The battle against climate change cannot be won without addressing the critical role of forests. As Earth's natural carbon sinks, forests absorb vast amounts of carbon dioxide, helping to regulate the planet's climate. However, deforestation undermines this vital function, releasing stored carbon and exacerbating global warming.
Opening up space to expand an area is not a bad thing. But as we build our houses or expand our farms, what about the animals? We have been taking their homes from them. For what purpose? We have been slowly killing the very thing that makes us able to breathe fine air, and also the things that help us become fed. The Philippines is a treasure trove of biodiversity, home to thousands of unique species of plants and animals. Our forests are a sanctuary of life, a source of clean air, water, and stability for our ecosystems. Yet, this paradise is under threat. Deforestation in the Philippines continues to strip away these vital habitats. Despite programs and policies aimed at protecting our forests, illegal logging and farmland expansion persist, challenging the efforts to safeguard our natural heritage. Pati na sa buong Asya. Ipinakita namin noon ang epekto ng ginagawang pagmimina sa lugar, tulad ng pagkakalbo ng kagubatan. Clearing forests releases massive amounts of carbon dioxide into the atmosphere, fueling climate change. Trees which absorb carbon and give us oxygen are lost. Without them, we accelerate global warming and its impacts become harder to reverse. Our forests are more than just resources. They are lifelines. Protecting them is not just an environmental responsibility, it is a commitment to future generations. Let us act now for the Philippines and for the planet. Ang global warming ay ang unti-unting pagtaas ng temperatura ng mundo dahil sa mga aktibidad ng tao tulad ng pagsusunog ng fossil fuels, pagpuputol ng mga puno at proseso sa industriya. Ang aktibidad na ito ay naglalabas ng greenhouse gases tulad ng carbon dioxide na nagtatrap ng init sa atmosphere at nagpapabilis sa pag-init ng mundo. Isa ito sa pangunahing sanhi ng climate change and evidently ay nararanasan natin ito ngayon. Malaki ang problema ng polusyon sa Pilipinas. Sa Metro Manila, laganap ang smog dahil sa mga usok ng mga sasakyan at pabrika. Ang mga ilog tulad ng Pasig River ay puno ng basura na sumisira sa kalikasan at kabuhayan ng mga mangingisda. Dagdag pa rito, ang maling pagtatapon ng plastic ay nagdudulot ng pagbaha at panganib sa mga baybaying komunidad. The force of the storm surge, and that's the onslaught of water caused by the low pressure and the extremely high winds just sweeping into the town of Hernani on the island of Samar. Sa Pilipinas, ramdam natin ang epekto ng global warming. Ang matinding init at ang sunod-sunod na malalakas na bagyo ay maaaring dulot nito. Ang patuloy nating paggamit ng fossil fuels, pagpuputol ng mga puno, at pagpapatayo ng infrastruktura kapalit ng kalikasan ang ilan sa mga dahilan. Kung hindi natin ito papansinin, ang mga babala ng mga eksperto ay posibleng mas lumala pa ang sitwasyon. Sa kabila ng mga hamon, may mga solusyon na ginagawa ang ating bansa. Nagpapatupad ng mas mahigpit na batas para protektahan ang kalikasan. Hinihikayat ang recycling at nagsasagawa ng community clean-up drive. Kung magtutulungan tayo, kaya nating bawasan ang polusyon at alagaan ang ating kalikasan. Biodiversity loss refers to the decrease in the number, genetic variability, and variety of species and biological communities within a given area, affecting the functioning of the ecosystem. This loss can lead to a breakdown in the functioning of the ecosystem, affecting the overall diversity of life within a species, ecosystem, or Earth as a whole. Biodiversity loss stems from habitat destruction, climate change, overexploitation, pollution, invasive species, and disease. Deforestation, urbanization, and agriculture destroy habitats, while climate change forces species to adapt or perish. Overhunting, fishing, and resource harvesting deplete populations,
while pollution harms organisms and ecosystem. Biodiversity loss disrupts vital ecosystem services like pollination, water purification, and climate regulation, threatening food security and clean water access. It impacts economies reliant on biodiversity, increasing risk of zoonotic diseases, and exacerbate climate change by reducing carbon storage. Million metric tons every year. Marine species are dying because their stomachs are full of plastic. Keeping the ocean in its natural state, it's a flywheel in the climate system. The more the Earth warms, the more its flywheel capability disappears. Global challenges within the country, including economic inequality, political instability, and social crisis, evidently have significant impacts and contribute to increasing various environmental issues such as global warming, climate change, biodiversity loss, pollution, and deforestation that we are globally experiencing, and the Philippines is no exception. Pag-asa. Based on Pag-asa's 11 a.m. bulletin on Friday, November 15, Typhoon Pepito was ng kanyang puot ang bagyong Pepito. Sa Pilipinas, there are evidently lots of poor communities that contribute least to global carbon emissions, yet they suffer the most from global warming and climate change impacts. Particularly mga provinces kagaya ng Bicol Region, Cagayan, Samar, and other parts of the Visayas. These regions are coastal and low-lying communities and are often battered by strong typhoons. Yolanda, ang pinakamapinsalang bagyo sa kasaysayan ng bansa. Experience severe flooding and land loss and sea level rise na nagli-lead sa widespread destruction of homes, farms, and livelihoods, forcing many families na mag-relocate or tumira in such precarious or unsafe conditions where they might face constant difficulties and further poverty and food insecurity. Recent instances can be seen with Typhoons Christine and Pepito, particularly among these areas, also affecting fisher folks and farmers. On October 22, severe tropical storm Christine brought heavy rainfall across the Philippines, causing widespread flooding and landslides. This storm was the third in a series of cyclones to hit the country, and it was estimated nearly 893,000 na mga tao ang in-need sa assistance dahil sa nitong mga nagdaang bagyo. The provinces of Camarines Sur and Albay were reported to face severe flooding and the hardest hit provinces. It is said that, with floodwaters in many areas taking up to 3 weeks to recede, the humanitarian needs are increasing and possible pa na mag-worsen with more upcoming typhoons. Kalaunan pa, nasundan naman ito ng Super Typhoon Pepito. Recent series of 6 typhoons ay nag-cost na ng over 7 billion na pinsala sa agriculture, with Pepito alone adding 266 million in losses. And in terms of infrastructure, umabot na sa 10.4 billion ang damages mula sa mga storms na to. And Pepito added up an additional 1.5 billion pa na pinsala. Over 115,000 families were reported occupying the 3,267 evacuation centers in 8 regions. As the country starts recovering from the series of powerful typhoons na tumama sa bansa in the past weeks. Areas mentioned face slow recovery dahil sa lack of resources nila, and with the weak governance sa bansa natin, it makes it harder na i-address tong mga climate change challenges that we are experiencing. With the political issues that keep on existing within our country, such as poor policy enforcement and corruption, nagiging limited yung kakayahan natin na mag-implement and magpondo for much more sustainable programs. Truly, this worsens our disaster preparedness and resilience efforts. As the Philippines recognized as the country that's rich in biodiversity, and according to DENR-BMD, the Philippines is a well-known country that has 228 biodiversity area
which are known habitats of 855 globally important species. Hindi may pagkakaila na may mga salik tulad ng biodiversity loss and deforestation na nangyayari sa bansa that affects the global challenges in the country. According to the Philippine Forestry Statistics, as of 2022, may 7.2 million hectares of the country's land remain forested, kung saan mas mababa sa 70.8 million hectares noong 1930s. This issue brings consequences, most especially if this is not the priority of everyone. From a news article, Dr. Francis Vicente Ras warned that if we keep destroying nature, there's a lot of probability that in the future, people will get sick since it provided food and medicine, as he added to his statement. And as of the moment, we are experiencing it now. Ekta-ektaryang palayan ang hindi na mapakinabangan matapos padapain ng malakas na hangin at ulan sa Tantangan South, Cotabato. Sa kuha ng drone, makikita kung gaano kalawak ang palayang hindi na inabot ng anihan. Sa isang lipunang may malawak na agwat sa ekonomiya, madalas inuuna ang pansariling interes ng iilang may makapangyarihan kaysa sa kalikasan at kapakanan ng mas nakararami. Ang political instability ay nagdudulot ng kawalan ng epektibo, pamamahala at polisiya para labanan ang polusyon. Samantalang ang kawalan ng mga akses ng mga mahihirap sa malinis na tubig, hangin at ligtas na tahanan ay siyang nagpapalala ng social crisis ng ating bansa. The country's positive economic outlook will not be affected by the current political climate. Anticipating the duration of the program and the deluge of the first full year with all COVID-19 restrictions lifted in 10% of the global population. The climate crisis is a social crisis. Over 20 million people are displaced due to climate-fueled disasters every year and often end up being exploited. We have the power to change this. Ang salik na ito ay hindi lamang basta magkakaugnay, kundi nagpapatibay din sa isa't isa ng nagiging hadlang sa pagkamit ng ating tinatawag na sustainable progress at ecological balance. Kapag ang isang bansa ay nasa ilalim ng political instability na tinatawag, ay madalas na napapabayaan ang isyu tulad ng mga kalikasan at polusyon. Ang kawalan ng matatag na liderato at institusyon ay nagreresulta sa kawalan na aksyon sa mga patakarang pangkalikasan. Nagdudulot ito ng kahirapan sa pakikipagtulungan sa pandaigdigang komunidad at paglutas ng mga isyong pangkalikasan. Sa halip na maagapan ng polusyon, nagiging mas masidhi ang pinsala nito dahil walang koordinasyon sa pagitan ng mga ahensya ng gobyerno. Ang mga krisis panlipunan gaya ng kahirapan, kawalan ng edukasyon, at kawalan ng maayos na serbisyong pangkalusugan ay direktang nagpapalala sa epekto ng polusyon. Ang ganitong interconnection ay nangailangan ng holistic solution. Hindi sapat na tugunan lamang ang polusyon bilang isyong pangkapaligiran. Kinakailangan isama sa usapin ang pagbawas ng ekonomikong agwat, pagbubuti ng political sistema, at paglutas sa mga krisis panlipunan. Sa pamagitan lamang ng integradong diskarte, maaaring harapin ang ugat ng problema at maabot ang tunay na sustainable progress. Ang Pilipinas, isang arkipelago sa Timog Silangang Asya na binubuo ng mahigit kumulang 7,641 na mga pulo at napapaligiran ng mga naglalakihang mga anyong tubig. Isa na ang ating bansa sa mga nakilala dahil sa napakasaganang likas na yaman nito. Dahil sa lokasyong tropikal ng ating bansa,
binayaan tayo ng napakayayamang mga ekosistema. Kabilang na ang mga coral reefs, mga ilog, maging ang kabundukan na nagsisilbing tahanan ng mga iba't ibang uri ng mga hayop at halaman. Kabilang na ang mga endangered species na matatagpuan lamang sa ating bansa. Ang Pilipinas ay isang sagana sa napakayayamang likas na yaman. Ngunit sa kabilang banda, ang bansa ay umaharap din sa mga malalaking hamon ng kalikasan, tulad ng pagkasira ng kagubatan at karagatan, pagbabago ng klima, dulot ng polusyon, hatid ng urbanisasyon. Mahalaga ang papel ng pamahalaan sa paglikha ng mga polisiyang magtataguyod sa pagbuti ng ating kalikasan, maging sa pagtupad ng mga regulasyon at pagpapalakas ng kooperasyon pagitan ng iba't ibang sektor na makakatulong upang buwasan ang pagkasira ng ating napakayamang kalikasan sa ating bansa. Ang kalikasan ay biyaya ng may kapal na nagbibigay suporta sa bawat isang namumuhay na nilalang. The Philippines welcomes the next 6 years with optimism, grounded on a favorable investment policy environment. In the next years, we're currently expanding our capacity in producing rebars. She says the health crisis has made things difficult, but the prices of basic goods are an added burden. Sa kabila nito, ang mabilis na urbanisasyon at industrialisasyon at iba't ibang aktibidad ng tao ay siyang nagdudulot ng matinding banta sa ating kapaligiran. Upang tugunan ng mga hamong ito, sinulong ng pamahalaan ng National Environmental Policy na naglalayong pangalagaan ang likas na yaman ng Pilipinas at tiyakin ang maayos na balanse sa pagitan ng kaunlaran at kalikasan. Kakaibat nito ang tungkulin ng Department of Environment and Natural Resources o DENR bilang tagapamahala ng batas pangkalikasan at iba pang local government units na tumutulong sa pagsulong at pagpapatupad ng mga programang ito sa lokal na antas. Isa sa mga batas na tumutulong sa pagtaguyod ng kalinisan ng kalikasan ay ang National Environmental Policy ng Pilipinas na nakapaloob sa Presidential Decree No. 1151. Ito ay naglalayong isulong ang balanseng relasyon sa pagitan ng kaunlaran at kalikasan. As September began, Metro Manila's surroundings became hazy as it was blanketed by thick smog. Most Filipinos noticed the changes in their surroundings. The Department of Environment and Natural Resources, or DENR, says vehicles are the main contributor of smog in Metro Manila. The smog even lasted for days because of thermal inversion. Ang DENR bilang pangunahing ahensya sa kalikasan, sila ay may pananagutan sa pamamahala ng ating mga likas na yaman. Pinapangunahan nito ng pagpapatupad ng RA 8749 o ang Clean Air Act na naglalayong panatilihing ligtas ang hangin na nilalanghap ng mga mamamayan upang maiwasan ang mga sakit dulot ng maruming hangin. Ang Republic Act No. 9003 o ang Ecological Solid Waste Management Act na isinasaad ang mga alituntunin sa wastong pamamahala sa mga basura, pagpapalaganap ng kaalaman sa wastong paggamit ng likas na yaman, at pagpapatupad ng mga programang nakatuon sa pakikiisa ng bawat mamamayan upang mabawasan ang mga basurang agad na lamang itinatapon. Ang Republic Act No. 1975 o ang Clean Water Act naman ay naglalayong protektahan na maayos tubig sa ating bansa mula sa polusyon, mula sa pinagmumula ng lupa, mga industriya at komersyal na establishmento,
agrikultura, mga aktibidad sa komunidad, maging sa ating mga sariling tahanan. Nagbibigay ito ng komprehensibo at pinagsama-samang diskarte upang maiwasan at mabawasan ang polusyon sa pamamagitan ng multisektoral at participatory approach na kinasasangkutan ng lahat ng stakeholder. Sa harap ng lumalalang mga issue ng kapaligiran tulad ng polusyon, pag-isira ng kabukatan at ang climate change, tinuturing na isang mahalagang hakbang pagpapalawak ng edukasyon dahil sa mga problema pang kalikasan at mga solusyon maaaring sagawa sa araw-araw na buhay. Ang Environmental Awareness and Education Act of 2009 o ang RA number 9512 ay isang makasaysayang batas na naglalayong ipalaganap ang kamalayan at kaalaman ng bawat Pilipino tungkol sa pangangalaga ng kalikasan. Ang batas na ito ay nagtataguy ng integrasyon ng mga paksang kalikasan sa mga kurikulum ng paaralan mula elementarya hanggang kolehiyo upang matuunan ng mga kabataan ang halaga ng ating likas na yaman at ang kanilang papel sa pangangalaga nito. Ang Pilipinas na madalas natatamaan ng mga natural na kalamidad tulad ng bagyo, lindol at pagsabog ng bulkan ay nangangailangan ng isang komprehensibong sistema upang mapabuti ang paghanda, pag-iwas at pagtugon sa mga sakuna. Ang Philippine Disaster Risk Reduction Management Act of 2010 o ang Republic Act No. 10121 ay isang makabagong batas na layuning pagbutihin ang kahandaan ng bansa sa mga kalamidad at disaster risks. Sa pamamagitan ng PDRRM Act, tinatag ang mga mekanismo at strategiya para sa disaster risk reduction at disaster management na hindi lamang nakatuon sa pagtugon sa mga kalamidad, kundi pati na rin sa pag-iwas at pagbabawas ng mga panganib. Ang mga isyung pangkalikasan ay nakaugnay dahil sa tamang pangangalaga sa kalikasan ay may direktang epekto sa pagpapababa ng mga panganib na dulot ng kalamidad. Sa pamamagitan ng wastong pamamahala sa ating likas na yaman, magiging mas handa at ligtas ang mga komunidad laban sa epekto ng mga kalamidad. Sa pamamagitan ng pagtulungan ng DNR at LGU, unti-unti natutugunan ang mga isyong pangkalikasan. Gayunpaman, mahalaga rin ang papel ng bawat mamamayan sa pagsunod at pakikihalahok sa mga programang ito. Ang pagkilos sa para sa kalikasan ay hindi lamang tungkulin ng pamahalaan, kundi responsibilidad ng lahat. Sa likod ng napakaganda mga polisiya at mga andikain na ipinapatupad ng ating pamahalaan, ay umaharap naman ito sa isang malaking hadlang ng korupsyon. Sa pamamagitan ng pagpapalakas ng mga mekanismo ng transparency, pagtutok sa accountability, at pagtutulungan ng bawat ahensya tulad ng DNR at mga lokal na pamahalaan, magkakaroon tayo ng mas epektibong tugon sa mga isyong pangkalikasan. Ang mahakbang na ito ay hindi natatapos sa mga batas at regulasyon. Mahalaga ang paiisa ng bawat sektor ng lipunang pamahalaan, komunidad at pribadong sektor upang magtukumpay ang mga adhikaing ito. Sa pamamagitan ng tamang edukasyon, pagpapalaganap ng kamalayan at pagtutok sa mga aksyon laban sa mga isyong pangkalikasan na kinakaharap ng ating bansa, makakamit natin ang luntian at mas ligtas na bansa. Sama-sama nating itaguyod ang isang makatarungan at maunlad na bansa, kung saan ang kalikasan at mamamayan ay pinapahalagan at pinoprotektahan. Ang pagkilos para sa kalikasan ay hindi lamang tungkulin ng pamahalaan, kundi responsibilidad ng lahat. Sa isang pusong luntian, sa pulang kaisipan. One planet, one chance. One world, one future. Together, we are the solution to a shared crisis. The Earth calls, and it's time
we listen and act. Our actions shape the world we leave behind. Together, we hold the power to heal our shared home. From echoes to action, the time to reckon is now. Hi guys, hello Denise. Dito po kami sa may San Mateo Rizal. Barangay Santo Niño, San Mateo Rizal. Update, malapit na kami matapos. We'll be proceeding at the Jones Bridge. Magapit po, Mangkis. Para sa inyo po. Bye-bye! Huwag ka nang bumalik! Huwag ka nang bumalik! Ito talaga. Yun na lang! Huwag na... Okay na yung bumalik kayong tatlo, wag lang si Godoy! Godoy! Upal... May bilat ka na para. Oy, behind the scenes. Huwag ka nang bumalik! Alam ko na... Gumagawa kami ng video para sa aming grades. Tapos makukuha namin, 5 lang naman. Bawasan ang pulis yun. Wait lang. Agay. Lo pa. Game na, bro.